Bilang isang katolikong bansa, isa na siguro ang pista ng itim na Nazareno sa pinakasikat na pangrelihiyong pagdiriwang sa bansa. Ang kapistahan ay sa karangalan ng imahe ng milagrosong itim na Hesukristo na dinala ng mga Kastila sa ating bansa. Ngunit, paano nga ba o nagsimula naturang kapistahan at ano nga bang simbolo talaga nito para sa mga deboto? Alamin natin yan mula kay Benj Bondok. Matapos ang bagong taon, pambungad sa mga panrelihiyong pagdiriwang sa bansa ang kapistahan ng itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila. Gawa ng isang di kilalang eskultor na Mexicano ang imahe ng poon na may orihinal na pangalang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ayon sa kasaysayan, nangitim ang kulay ng poon dahil sa sunog na naganap sa galyon o barkong pangalakal na naglulan rito patungo sa Pilipinas. Bagamat nasunog, milagrong hindi nasira ang naturang rebulto. Ang milagrong ito umani ng malalim na debosyon mula sa maraming Pilipino. Dahil mula sa natupad na kahilingan o nagamot na karamdaman, ang pananampalataya sa poon ng mga deboto may kanya-kanyang pinaghuhugutan. At tuwing ika-9 ng Enero, nasasaksihan ng masidhing debosyong ito ng maraming Pilipinong Katoliko na nakikibahagi sa dagat ng mga tao, maipakita lamang ang kanilang pasasalamat sa poong Nazareno. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang petsang Enero 9 ay hindi ang mismong kapistahan ng Quiapo. Ito ay ang petsa ng translasyon o ang paglilipat ng milagrosong poon mula sa Luneta patungo sa Minor Basilica ng Quiapo noong 1987. Tila ang Nazareno rin ang pinaka-fashionista sa lahat ng mga poon dahil kada buwan pinapalitan ng kasuotan nito. Nagmumula ang mga ito sa mga deboto bilang bahagi ng kanilang panata. Ang iba naman nagpapanobena tuwing Biyernes ang itinuturing na araw ng Quiapo. Kapansin-pansin rin ang pagtaas ng bilang taon-taon ng mga namamanata sa poon. Taong 2013 na itala ang pinakamalaking bilang ng mga deboto na sumama sa prosesyon ng Nazareno na umabot sa halos 9 na milyon. Taong 2012 naman, naganap ang pinakamatagal na prosesyon ng Nazareno na inabot ng 22 oras. Ito'y dahil sa pagkasira ng mga gulong ng andas kung saan nakalulan ang poon at ang lubid na nakapaligid rito. Dito higit 1,000 casualties ang ginamot ng Philippine Red Cross. Dahil kasi sa dami ng mga deboto, normal na eksena na ang siksikan, balyahan at tulakan sa paghahangad na makalapit sa poon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.